Hello mga Papa, what's up? Convoy King Papa Bench is back. Ayan. So mga Papa, ang ating topic ngayon, ang i-content natin ngayon ay tungkol ito doon sa Generation 2 and Version 2 ng ating Taco. So ito po yung ibig sabihin ay yung Smart Taco 2. So nire-required na po talaga ito mga Papa, no? So kailangan bago ito matapos ang 2026, lahat ng mga lumang Taco ay mapapalitan na siya ng Smart Taco 2. So yun po yung pinaka-latest ngayon. Yun po yung G2 and V2, yung Smart Taco. Yun yung Smart Taco 2 na talaga namang kaya nga smart. Matalino talaga siya. So yun nga mga Papa, no? Tungkol naman ito doon sa pagbibigin country every border. Yun po yung magiging topic natin ngayon. At i-demo ko din sa inyo yan maya-maya lang kung paano. Kasi kahit naman ako, although hindi naman tayo perfect dyan, hindi tayo expert dyan sa rules ng Taco at saka sa Taco machine, lalo't ngayon smart na siya, hindi natin kabisado lahat yan. So ngayon mga Papa, ako kasi naguguluhan tungkol doon sa kasi yung last kasi na nag-seminar ako, yun talaga yung itinuro na every pasok mo ng border kailangan mong magbigin countries. Yun yung previous na mga machine na Taco 1 na ginagamit, yung mga luma. So although nagre-reflect man siya or nag-i-stored man siya doon sa machine, pero hindi siya kaagad-agad nagta-transfer or nag-i-store doon sa ating data sa system data ng ating card. Hindi siya agad-agad pumapasok, kaya every border na pumapasok tayo, kailangan nating mag-manual para magbigin country every border. Yun yung turo noon. So ngayon mga Papa, dahil nga meron na tayong Smart Taco to, yung G2 or V2 na tinatawag, so yun na yung pag-uusapan natin. Kasi naguluhan nga ako mga Papa, kaya tumawag ako dun sa source natin. Tinawagan ko siya tungkol dito, tungkol dyan, kung ano yung bagong rules. Kasi parang taon-taon yata may nadadagdag na rules. Wala namang nababago, may nadadagdag lang na rules taon-taon. So ngayon tinawagan ko siya, tinawagan ko yung source natin tungkol dyan. So yun nga, pinaliwanag niya sa akin tungkol dyan sa pagbibigin country every border dyan sa G2 at saka V2. So tinanong ko siya kung kailangan pa ba dito sa bagong Smart Taco to, kung kailangan pa bang magbigin country every border, kasi yun talaga yung turo noon eh. Ngayon ang sabi niya sa akin, yung previous na mga Taco, mga lumang Taco, marami pa ang hindi napapalitan. Sabi niya sa dinami-dami ng truck at thousands truck daw na nasa Europe, hindi kayang supplyan lahat isa pa, yung idagdag mo pa yung mga 3.5 tons na sasakyan na gumagamit ng commercial. So required din yan na gumamit sila ng Taco. So ngayon, hindi pa naman daw talaga lahat ay gumagamit na. Kaya ang advice niya sa akin, doon sa mga hindi pa gumagamit ng bagong Taco, yung Smart Taco to, ang hindi pa gumagamit niyan, yung meron pang mga hindi gumagamit ng ganyan, ang advice niya sa akin ay pagpasok ng border, obligadong magmamanual para mag-begin. Yun yung sabi niya. Pero itong Smart Taco na to, ay automatic na siya mga Papa. So kung ikaw ay gumagamit ng Smart Taco 2, ito yung G2 and V2, kung ikaw ay gumagamit na at alam mo na ang Taco mo ay Smart Taco 2, pagpasok mo ng border, hindi mo na kailangang magbigin. Yun yung turo niya sa akin. Hindi mo na kailangang magbigin kasi automatic na siya lahat doon sa G2 V2. Automatic na siya na mag-i-stored siya. Ngayon sabi ko sa kanya, so paano ko malalaman na yung ginagamit kong Taco, kasi magkakamukha lahat magkakamukha lang, although magkakaiba sila ng brand, pero magkakamukha, isa lang yung mga function nila, pare-parehas, magkakamukha sila
Tinanong ko siya, sabi ko, paano ko malalaman na ang ginagamit kong taco ay luma pa or yung talagang smart taco to na ang ginagamit ko. Sabi niya sa akin, mag-ano ka, pagpasok mo ng border, mag-print out ka, sabi niya sa akin. Ngayon, pag nag-print out ka at pero pagpasok mo ng border, wag ka mo nang magbigin mga papa ha. Wag mo na kayong magbibigin pagpasok ng border. Wag mo na kayong magbibigin country. Although nakapasok na kayo ng border, wag mo na kayong magbibigin country. Kasi ang sabi niya sa akin, pagpasok mo ng border, wag ka mo nang magbibigin. Mag-print out ka. Ngayon, paglabas, pero mga papa, ulitin ko ha, pagpasok mo ng border, medyo layuan nyo ng konti ha. Layuan nyo ng konti. Kasi merong mga merong mga nagbibigin wala pa sa border, hindi pa pumapasok sa border. So, maling gawain 'yon. Kaya bago kayo magbigin, dapat nakapasok na kayo sa border. Ngayon, ang ituloy natin mga papa. Ngayon, sabi niya, pagpasok mo ng border, medyo layuan mo ng konti para pasok ka na sa border talaga. Sabi niya ganyan. Ngayon, ang gagawin mo, sabi niya sa akin, mag-print out ka. Huwag ka munang magbibigin country, mag-print out ka muna. Ngayon, pag nag-print out ka at lumabas na doon sa machine mo na ikaw ay nakapasok na sa border, so automatic nakapasok ka na sa border. Makikita mo na yung abbreviation or yung pangalan ng bansa na naandun ka na sa border na yan. Pagpasok mo ng border, huwag ka mo nang magbigin, mag-print out ka muna. Pagka print out mo, sabi niya, pag nakita mo doon sa print out na dalawa na yung begin country mo, isang begin nung umaga at saka isang begin nung pagpasok mo ng border, pag dalawa na yung begin country mo, ibig sabihin doon mo palang malalaman na ang taco na ginagamit mo ay G2 or V2 na siya. Ibig sabihin taco smart 2 na siya. Pagka dalawa na yung begin na hindi ka naman nagbibigin, automatic na siyang nagbibigin. Doon sa print out makikita mo. Yun yung sabi niya. Pag dalawa na yung begin mo doon, automatic na yon, huwag ka nang magbigin kasi nakapagbigin ka na. So ibig sabihin yung ginagamit mong machine ay bago na. So ngayon, sabi niya kung pag print out mo at isa pa lang yung begin country na nakikita mo, doon mo pa lang malalaman na ang ginagamit mong taco ay luma. So yun yung malinaw na pagkakasabi niya mga papa. So ngayon, nandito tayo ngayon sa Sweden. Maya lang arangkada na tayo, pupunta tayo doon sa Helsingborg, tatawid tayo ng Denmark. Although yung Sweden to Denmark, hindi tayo dadaan doon sa tulay, sasakay lang tayo ng short ferry. Ang border kasi ng short ferry from Helsingborg, Sweden to Helsingborg, Denmark, ang pinaka border niyan yung kalahati ng dagat. Yung kalahati ng dagat. So siguro paglampas natin mamaya doon sa kalahati ng dagat, magre-reflect na siguro siya mamaya doon sa ating machine. So yun yung ituturo ko sa inyo mga papa. So let's go, tayo'y bumiyahe na. Taklis mga papa, at doon natin malalaman mamaya para maituro ko sa inyo. Yes mga papa. Muntik na nating makalimutan. So bago tayo marangkada, mag-mega love shout out muna tayo. So i-shout out muna natin itong si Papa Jerome mga papa, no? Kasi meron siyang comments doon sa post natin tungkol nga diyan sa begin country na yan. Sa kanya ako nakakuha ng idea tungkol nga doon sa paggamit ng Smart Taco 2. Sabi kasi ng isip ko, ting, oo nga pala, no? Mga bago na nga pala yung mga taco. Baka meron ka kung, yun sa isip ko lang yun, baka meron ka kung nadagdag, baka merong nadagdag na rules tungkol dito sa mga bagong taco machine. Kasi yung ginagamit kasi namin nung araw, nung panahon na yun, mga luma pa, kaya obligadong mag-begin. So ito kasi bago na siya kumbaga biglang sabi ng utak ko, ng isip ko, ting! Ayan, sabi, oo nga pala, bigla ko naisip, oo nga pala, baka may nadagdag, kaya tinawagan ko yung source natin, tinawagan ko siya, at yun nga, naipaliwanag niya nga sa kanya. Kaya ito naman yung in-apply ko sa inyo mga papa, na mayroon na namang updated na naidagdag dito sa ating
rules ng tako. So, mega love shout out muna tayo mga papa. Papa Jerome, thank you pala sa comments mo ha. So ngayon mga papa, shout out tayo dito kay Sunny Boy Lianos Katog. Papa, shout out sa iyo. At kay Batang Negros, shout out sa iyo Batang Negros, at saka kay Elgin Pama Pascual. Mama chup chup sa iyo Papa Elgin. Ayan, may kiss ka na sa akin. Isang bash mo pa ulit at dadami pa yung kiss ko sa iyo. Ayan, at kay Batang Tondo ng Europe Trackers, at kay Randy Carbonel, at kay Romantico Salcedo. Ingat bro, ingat. At kay Miko Jeronimo, at kay Nasby Nazareno, shout out sa inyo mga papa. Kay John Bernabe Osocio, at kay Nico Brazil, at kay Cesar Macasyag, shout out sa inyo mga papa. Lalo na dito kay Otoy Sani Bibaguna. Ayan, kasama ko po siya sa Almaray doon sa Saudi ng araw, ano. Otoy, welcome to Europe. Ayan, at saka dito kay Larry Reyes. Kuya Lar, kasama namin yan sa Almaray nung araw doon sa Saudi. Si Otoy Baguna at saka itong si Larry Reyes. Ayan. At saka dito kay Melton Poland, shout out sa iyo papa. Uy, Melton, lalayo ng mga biyahe nito, umaabot to ng Middle East. Ingat kayo mga papa sa mga biyahe ninyo, regard sa mga tropa diyan. At dito kay Jason Mente Enisilio Magdaraog. Haba ng pangalan. At sa biyahe ni Benji, shout out sa iyo papa. Kay Joy Nunez Zorbito, at kay Dong Alay Kangke ng Puerto Princesa, Palawan. And of course, dito kay Rolly of Filan. Yan, mega love shout out sa inyo mga papa. And let's go, tara, let's tayo bumiyahe na. Ingat kayo sa mga biyahe nyo. So, ayun na nga mga papa, no? Dito na tayo ngayon sa Halmstad, Sweden. So, papunta na tayo ng Helsingborg, Sweden. So, mamaya bago tayo dumating doon sa pier, kasi sasakay tayo ng barko, magso-short ferry tayo mga papa, no? Short ferry from Helsingborg, Sweden. Tapos yung barko 25 minutes lang siya from Helsingborg, Sweden to Helsingborg, Denmark. So tatawid tayo ng Denmark from Sweden. Doon natin malalaman at i-demo ko sa inyo or ipapakita ko din sa inyo yung bagong sistema. Alamin natin na kung tugma doon sa sinabi nung source natin tungkol doon sa ating mandatory begin countries every border. So mamaya papakita ko sa inyo kung malapit na tayo doon. So may ulit mga papa. So ayun na nga mga papa, no? Dito na tayo sa Helsingborg. Nasa Helsingborg na tayo. Medyo malapit na tayo sa ferry, yung short ferry na sasakyan natin. So mga papa, ipapakita ko na rin sa inyo kung paano ang sistema sa pagsakay ng ferry dito sa Helsingborg papuntang Helsingborg, Sweden, papuntang Helsingborg, Denmark. So dito kasi pagka ikaw ay mayroon ng booking, online booking, either ikaw yung nagpa-book or galing sa opisina ninyo, pag meron kang online booking, hindi mo na kailangang pumunta pa sa office ng Horizon Ferry. Dating ano siya, dating Scandic, dating 4C, tapos ngayon Horizon Ferry na siya. So pag may online booking na kayo mga papa, ano, hindi nyo na kailangang pumunta ng office, kasi meron doong machine na doon ka pipila, tapos ilagay mo lang doon yung i-registered mo lang doon yung booking number mo at saka kilogram, kung ilang kilo yung pangarga mo. Tapos yun, magbubukas na yung barrier, papasok ka na, bibigyan kanila ng
line kung saan ka pwedeng pumila. Kung ano yung nakalagay doon sa line mo, halimbawa na nasa lane 12 ka or 11, yun lang ang susundin mo. So ipapakita ko yun sa inyo. Ngayon, pagka naman mga papa kayo ay may kargang dangerous goods, so kahit meron kayong booking number at meron kayong dangerous goods ng karga or ADR, obligadong pumunta kayo doon sa office. Ngayon, kung wala naman kayong booking, pupunta kayo sa office, or kung nag-aalangan kayo, pumunta pa rin kayo sa office para ma-assist kayo ng mga tao doon sa office. So ipapakita ko sa inyo mga papa, no, kung paano sistema dito. Ngayon, kung ano yung sistema dito sa Helsingborg, Sweden, ganun din yung sistema doon sa Helsingør, Denmark. So malalaman natin ngayon yan mga papa, yung border, kasi ang pinaka border nito nasa dagat nasa dagat yung pinaka border niya. So every time na lumampas na tayo ng kalahati sa dagat, i-check natin kung tayo ay nakapasok na ba ng Denmark. Titingnan natin, kasi minsan kahit nakapasok na tayo ng Denmark tapos nasa loob naman tayo ng ferry, medyo hindi siya hagip ng signal. Ayan, papasok na tayo dito. Tayo ngayon ay didiretso doon sa booth, yung pinaka machine, kasi meron naman tayong booking number. Pero kung walang booking number, yung mga parking na yan, nakikita ninyo maraming truck na nakaparada, dyan paparada, tapos pupunta lang doon sa office. Pila muna tayo kasi merong dalawa na nauna. Ayan na, dyan tayo pupunta. Tapos yun naman yung office nila, yun yung may parang bahay na yan. Yan yung office, dyan tayo paparada. Dyan tayo paparada kung kayo ay pupunta ng office at wala kayong booking or meron kayong dangerous goods. So umalis na yung isa, let's go ulit. Meron tayong booking, okay, diretso tayo dito sa machine. Yan, dalawang yan, machine nya. Ayan dito, ayan, pipili ka lang dyan ng language para makita. So walang mapaglagyan ng cellphone. Dito na lang. English. Booking number 7 2 0 54509 54509. Okay. Tapos nakalagay dangerous goods. Wala naman tayong dangerous goods. Yan, no. Tapos lalabas dyan, dito kukunin yung ticket. Ayan, yung ticket. So let's go na. Yeah. Tapos itong ticket na to, yan, meron siyang barcode. Paano? Kita nyo ba? Meron siyang barcode. Yung barcode na yan, ipapa-scan natin doon. Tapos
bibigyan tayo ng may machine pang isa diyan. Bibigyan tayo ni machine ng slot doon sa pilahan. Kaso nandyan na yung barko, tamang-tama. Makakasakay ka agad tayo. Ito yung machine mga papa. Ayan yung machine. I-scan lang yan dyan. I-scan. Ayan. I-scan yung barcode. In-accept. Lane 12 tayo. So papasok tayo doon sa lane 12. Doon tayo dadaan. Diretso tayo sa lane 12. Diretso na tayo sa barko mga papa kasi karating lang ng barko. Itong barko dito ay open booking. Kahit pa kinabukasan mo isakay yung booking mo kasi open booking naman siya. Yan, karating lang ng barko. So sana makahabol pa tayo. Kaso parang hindi na yata. Mag seatbelt ka kasi Dudong. Umiiyak na yung seatbelt natin. Ayun, naka-green pa. Nakakapasok pa tayo. So, mayroon ditong stoplight. May green. Pag naka-green yung linya mo, diretso pasok. Naka-green tayo. So, papasok tayo ngayon sa loob ng Darko. Diretso tayo, diretso. Short ferry lang to mga papan, 25 minutes lang siya. So ang gagawin natin dito, dahil short ferry lang naman siya, hindi tayo mag-ferry break dito. Mag-ferry mode lang tayo kasi tatawid naman tayo ng ibang countries. Galing tayo ng Sweden, papunta tayo ng Denmark. So i-ferry mode lang natin siya to prove na tayo ay nag-ferry papuntang Denmark. Kaya kailangan natin mag-ferry mode kasi tatawid tayo ng ibang bansa. Pero kung sasakay tayo ng ferry, for example, Sweden lang din naman ang pupuntahan, hindi natin kailangan ng ferry mode kasi same countries lang naman. Ayan, may mga nag-a-assist dito. Maliit lang yung barko dito pero marami siyang naisasakay eh. Maraming turista ngayon kasi summer, yung mga nakakotse na yan, mga turista yung mga yan. Pero pagka winter, puro truck lang ang halos kasakay ng barko. Siguro may mga kotse man bilang na bilang. Pero pagka ganitong summer, mas marami yan sila namamasyal. So ganito mga papang sistema dito sa Helsingborg, Sweden. Kung magagawi kayo rito at napanood nyo tong video, kung magagawi kayo dito sa Helsingborg, Sweden, short ferry papuntang Helsingborg, Denmark, ganun po ang process. Same lang din kung ikaw ay galing ng Denmark papuntang Sweden, ganun din ang sistema. Ayan, puno na yung sa kanan, so dito tayo sa kaliwa. Sure ball yan, sa kaliwa tayo pasasakay. Ayan. Dito yung mga nag-assist dito, sila ang pakikinggan mo. Halimbawa mga papa, nasa barko ka, kung sila ay nagsisinyas, sa kanila ka lang titingin. Alam nila yan kung ikaw ay sasabit na o hindi. Kaya sa kanila ka lang titingin kapag ina-assist kanila. Turista.
hindi na tayo mag-i-encounter dito. Mag ferry mode lang tayo, kasi kung mag-encounter tayo automatic na yon. Kasi mag-encounter tapos mag ferry mode, automatic yun na naka ferry break. So hindi tayo mag-encounter, i-rest lang natin to, rest mode. Tapos pinutin natin yung pinutin natin yung okay, places, okay, arrow down, yan, ferry, yan, change save. Okay na yan, ayan, naka ferry na siya. Baka lang natin, ayan, naka ferry mode na siya. So ferry mode lang siya mga papa, hindi natin kailangan ng back natin, pinatay natin yung makina hindi natin kailangan ng tawag dito, hindi natin kailangan ng ferry break, ferry mode lang kasi short ferry lang naman siya. Okay, so mamaya ulit mga papa pag baba pakita ko sa inyo. So check natin mga papa, no? Excuse, kung tayo ba ay nakapasok na ba ng border, kung nasa loob na ba tayo ng Denmark. Check natin. Okay, down, places, begin place. Dito natin malaman kung nasaan tayo. Ayun, nakapasok na tayo ng Denmark mga papa, no? Nasa Denmark na tayo. So back natin. Ang pinakamagandang gawin ayon sa kanya ay mag-print out para malaman natin kung ito ba ay automatic doon sa ating G2 at V2 natin. So ngayon nag-store na siya automatic dito sa machine. Maalaman natin yan kung nag-store na rin ba dito sa ating card. So print out tayo, print out 24 hours. Maalaman natin kung anong oras tayo, kung anong oras siya nag-automatic na pumasok. Ito yung date nya, kung anong oras pumasok ng border. Print out kasi ito yung turo niya sa akin malalaman natin. So ayun mga papa, lumabas na. Ayan, lumabas na siya. So tama yung turo niya sa akin mga papa, no? 12:16 UTC to 12:16 tayo. Ayan yung 12:16. So 12:16 siya pumasok ng border ng Denmark. So ayan yung, pero sa UTC to mga papa, ang local time natin, yan, local time natin ay 2:22 ang local time natin. So ibig sabihin dahil naka UTC ito, 2:22 PM tayo pumasok. So automatic siya mga papa. Tama yung turo niya sa akin. At dito natin malaman sa printout kung nag-stored ba siya automatic doon sa ating card. So mamaya pababa na rin kasi tayo, i-discuss natin yan. So mamaya ulit mga papa, mamaya ulit so itabi na natin to para souvenir. So ngayon, dahil nandito na tayo sa Denmark, mag-peri-in na tayo. Yan, i-peri-in na natin siya mga papa. Peri, tapos and peri or train, yes mo lang. Okay, ayan. So wala na yung peri natin. So yun lang, mamaya ulit mga papa, no? So ayan mga papa, palabas na tayo ng, yan, kakalabas lang natin, kakababa lang natin ng barko. Maiksi lang kasi ang ferry na yun. So nandito na po tayo sa Denmark mga papa, sa Helsingør. Ayan, mamaya pagtigil natin after ng ating trabaho maghapon, tutuloy natin yung discussion dito. Continuous, to be continuous tayo. So mamaya ulit mga papa kasi medyo tila.
tayo sa Denmark ngayon. Ay, pakita ko muna sa inyo yung logo ng Denmark. Ayan. Mailap yung logo ng Denmark. Hindi hagip. Natakpan ng truck. Ayan, mamaya ulit mga papa, no? Discuss ko pagkatigil natin, pagkatapos ng biyahe. Ayun na nga mga papa, no? Huwag na nating paabutin mamaya na makatapos tayo sa biyahe. So ngayon pa lang, gawin na natin kasi kung mamaya pa, mamayang hapon pa. So ngayon na lang kasi maluwag din naman yung kalsada dito sa Denmark. Nasa motorway tayo, maluwag yung kalsada rito. So yun na nga, pinakita ko na sa inyo mga papa yung print out, kasi yun ang sabi niya sa akin nung source natin, na sabi niya para malaman na yung talagang taco smart taco na siya. So try ko daw mag print out pagkapasok ng border, mag print out. Yun yung sabi niya, para daw malaman ko. So yun na nga, pinakita ko sa inyo, nag print out tayo kanina. Hindi tayo nag begin country pagpasok ng Denmark, hindi tayo nag begin country, nag print out lang tayo. So lumabas doon sa print out na automatic na talaga siyang naka-stored either doon sa G2 at saka sa V2, dalawa sabay silang pumasok. Magpasok niya doon sa machine, pasok din siya doon sa card. Yun yung trabaho nung smart taco. So ngayon, sabi niya sa akin, pagka ang taco ay smart taco na talaga siya, smart taco 2 smart taco 2, yung sabi niya, hindi na kailangang mag begin country. Hindi mo na kailangang mag-manual ng begin country pagpasok mo ng border, every border. Kung smart taco to na yung ano mo, yung machine mo. Ngayon sabi niya sa akin, sa dami ng truck sa Europe, hindi pa totally lahat ay smart taco na, taco 2 ang ginagamit, sabi niya. Meron pang iba na gumagamit pa rin ng mga lumang taco machine. So ngayon, ang advice niya doon sa mga gumagamit pa ng lumang taco machine, obligado, mandatory kasi po talaga yan mga papa, no? Mandatory talaga na magkaroon ng begin country every border. So ang sabi niya doon sa mga gumagamit ng mga latest na taco ay mga lumang taco, obligado pang magmanual para doon sa begin country. Oo. Kaya kayo mga papa na gumagamit pa ng mga lumang taco, pagpasok nyo ng border, imamanual nyo siya sa pag begin country. Ngayon, sabi ko sa kanya, paano malalaman kung luma pa yung ginagamit na taco? Yun nga, sabi niya, sa print out. Malalaman sa print out pagpasok ng border, malalaman sa print out, pag print out mo at wala pa doon yung begin country, doon sa pagpasok mo ng border, yung taco machine mo, hindi pa siya upgraded. Yun yung sabi niya. Kaya, mga papa, doon sa mga nag-aalinlangan pa kung ang taco machine mo ay smart taco 2, print out, importante print out para malaman mo kung ang machine mo ay V2. Doon mo siya malalaman. Yun yung sabi niya. Ngayon, pag print out mo at nasa loob ka na ng, for example, nasa loob ka na ng Netherlands, pag print out mo, wala pang begin country ng Netherlands, so ang taco machine mo ay luma pa, hindi pa siya napapalitan. Kaya obligadong mag-manual ka, ilagay mo siya doon sa begin country. Kung nasa Netherlands naman, ilagay mo siya doon sa Netherlands. Automatic mo siyang hahanapin
yung abbreviation niya na NL, hahanapin mo sa automatic. Kasi hindi pa siya Smart Taco to. Yun yung paliwanag niya sa akin. So, yun lang mga papa, at least nalinawan na tayo. Kasi ako din naman medyo naguluhan na rin ako kasi Smart Taco na nga naman talaga siya. Kumbaga naghahanap rin ako ng kasagutan. May tanong din ako na kailangan ko rin masagot. Kaya tinawagan ko yung source natin, kahit papaano expert siya sa ganyang taco. Tayo kasi kung ano lang naman yung nalalaman natin, yun lang din yung sinishare ko sa inyo. Hindi ko sinasabing expert ako mga papa, no? Marami pa rin akong hindi alam about sa taco. Yan, kaya nagtatanong-tanong din ako. So, kung ano lang yung nalalaman ko, yun din yung isinishare ko sa inyo. So, yun lang mga papa, at least nalinaw na tayo about dyan sa Begin Country, dyan sa Every Border. So, yun lang mga papa, ingat kayo sa biyahe. Tinapos ko na ngayon kasi masyadong mahaba pag mamayang gabi pa. Okay, ingat sa biyahe mga papa. God bless.